So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Shop. So katatapos ko lang gawin ng video yung about sa sphagnumos, kung ano yung kahalagahan nito. At I think na-discuss natin yung karamihan ng mga benefits nito sa kung paano alagaan, i-propagate, i-maintain. Ngayon naman, ipakita ko sa inyo pinakasimpleng paraan kung paano magparami ng Adelaide, kasi yun yung pinamana ko sa anak. Sabi ko, manage mo tong Adelaide na bigay ni Kuya Raylon. Shout out na naman Sir Raylon. Si Samsam na yung nag-aalaga ng Adelaide natin. Although ako pa rin, kami pa rin nagdidilig nito, pero siya yung pinamanage namin para ma-encourage na bata pa lang may mag-aalaga ng carnivorous plant natin kung ano man mangyari in the future. So ang pinagawa ko sa kanya, sabi ko, ayan, kumuha ka ng leaf ng Adelaide. Ito ginawa niya, pinutol niya. Sabi niya, okay lang po ba yan, Papa? Sabi ko, okay lang. So kumuha siya ng ilang leaf, mas marami dito, at nilagay niya to. Sabi niya, saan ko lalagyan? Sa tubig. Kumuha kami ng lalagyanan. Ito na yon. At nilagyan niya ng tag, no? Mahalaga yan, nilagyan niya ng tag. So, although Drosera Adelaide, napakadaling i-ID kasi wala masyadong kamukha. Si Adelaide, no? Ang next na kamukha niyan ay si King Sanjus, no, Regia, which is medyo may tricky alagaan kaysa kay Adelaide. So sabi ko sa kanya, kumuha ka ng rainwater, nalagay mo sa lalagyanan. Etong lalagyanan na to, pinaglagyan rin to ng carnivorous plant dati. And I think galing to kay Sir Raylon, di ba? Ayan. Nilagyan niya ng tubig. Wait lang, bubuksan ko baka kasi matapon, magalitan tayo ng ano. Ayan, after 10 years, buksan ko rin. Madulas na kasi, ilang siguro buwan na to nung nilagay niya. At hindi pa rin kami nagwa-water change hanggang ngayon. So pansinin nyo ano nangyari natin sa propagation ng anak ko na 9 years old. 9 years old pero nakapag pabuhay at nakapag-propagate. Ayan o, ang Drosera Adelaide sa water. Wala siyang ginawa dyan, kundi nilagay niya sa tubig. Itong mga leaf na to, lagyan natin yung isa para may pahabol tayong propagation pagka na-harvest na yung mga una. Palalaking pa namin yan ng konti. So, ano lang natin. Mas maganda kung nakaganyan para yung tubo ay sa taas. Pwede na yung i-harvest kapag pwede nyo rin buksan to, pero sarado na lang natin para kung matapon medyo secured pa rin. So nilagyan ng ID Drosera Adelaide. At least mas maganda yung penmanship niya kaysa sa akin, kasi yung penmanship ko parang sulat ng dinosaur. So ang isa naman na pamamaraan bukod sa water propagation ay itong leaf na to, itatanim mo naman sa sphagnumos, sa live sphagnumos. Kahit hindi live, pwede rin. Pero mas maganda sa live kasi pwede mong itago sa gilid-gilid. Ayan. Takpan mo lang yung mga dulo-dulo niya na may mga sugat, yung mga pinagputulan, para hindi masyado mabilis matuyo. And after sometimes na ilagay mo yun dyan, ang mangyayari dyan, ganyan na. Mag-uumpo ka na. Ang advantage sa live sphagnumos propagation ng Adelaide, limited na agad. Hindi tulad sa water propagation, although low maintenance at medyo higher yung chance, no? Ito ay hindi mo na i-acclimate kasi pag yan nilabas mo, luminit at nilagay mo sa mainit na lugar, madaling matutuyo yan at sayang yung effort mo. Pero tulad ng Adelaide na nalagay natin dyan, ayan, no? Acclimated na yan agad, pwede mo na ipulsa niya. Hindi lang Adelaide, and Capensis naman yung iba dyan. Noong December ko yan tinanim. So ayan, may Adelaide at may Adelaide, di ba? Yung iba dyan, kala mo hindi tutubo kasi minsan it will take time talaga, pero ayan, medyo paghihintayin ka lang ng medyo yan, matagal-tagal, pero yan, pag tumubo yan, very healthy. Actually, sa totoo lang, mas healthy pa yan kaysa sa mga mother plant. Kasi bakit? Itong mother plant na to, pinatubo na to ni Sir Raylon dun sa lugar niya, so acclimated yan sa lugar niya. Pero etong mga pinanganak dito sa lugar namin,
ay acclimated na dito sa lugar ko, which is ayan, baga bagong generation ng mga elderly na kumbaga matibay dito sa amin. Mas I think mas mahangin dito sa Railon, tsaka ewan ko, baka pares lang yung init kasi magkalapit lang naman tayo. So hindi lang delay yung pwede nyong ilagay, no? Pati mga cuttings ng mga lowland or any nepenthes pala, yan pwede nyong ilagay. Meron din ditong glabrata na nilagay ako, hindi ko lang kung buhay pa, nasan ba ito, isang glabrata, medyo nagde-decline nga ang health, pero hopefully gumanda. Medyo mahirap talaga alagaan ng glabrata, pansin ko. Yung isang glabrata nabili na taga Bacoor, kaya isa na lang yan nandyan. So ayan, may mga kagat-kagat to. Merong nakapasok na insekto dito. Pero yun lang, ganyan lang yung pag-propagate ng Adelaide. Pwede mo ring pabayaan tulad ng ginawa ko dito. Pinabayaan ko lang, yan, dumami sila sa gilid-gilid. Diba dyan, i-out na natin. So yun, ganun lang kadaling mag-alaga ng Adelaide. Kahit na bata, no? Maganda pagka i-encourage nyo yung anak niya na mag-alaga ng mga carnivorous plant. Hindi naman dahil paglaki nila magiging katulad ni Kuya Brent na magbebenta ng carnivorous plant. Pero why not, no? Pambaon din yan. So ang para sila, ma-expose sila sa gardening and baka iba agriculture sa sa in the near future, no, pagka mahirap no maka-acquire ng mga homegrown na mga produce, no, gulay, prutas na walang mga pesticides. No, meron silang skill, no, na ganito pala pagtatanim, madali lang, enjoyable, no. Hindi yung lagi silang nasa gadget. Kasi ayun din yung struggle ko ngayon bilang parents na sa bagay, ganun din naman talaga ako nung bata pa ako, addict ako sa computer. Ano pa bang asahan natin sa ibang generation natin? Pero no, if we can impart, no, itong mga simple skill about gardening, no, meron silang lugar para sila ma-relax yung kanilang mind after ng halimbawa exhausting work kapag nasa corporate job na sila, or kung nasa kung ano mang kanilang mga i-pursue someday, diba? No, so magandang ma-introduce sa mga bata itong gardening. Kahit hindi carnivorous plant, no. Ako dati nung high school ako, nag-enjoy ako pagtatanim ng kamote, yung paggawa pa lang ng plat, no, THE ba yan nung time ko, yung tagal na, no. So nag-aasarol, tapos mag-perform kami nung anong tataniman ng plat, no, meron pang tali yun pa rectangle para ayun yung sukat ng pagtataniman namin by groove. So favorite kong subject yan nung bata pa ako. So ayun, no, medyo nagkaroon ng peace yung aking mind sa gardening, lalo na kapag nagdidilig na tayo, di ba? Pagka kumikislap-kislap na yung tubig kapag tinatamaan ng araw at nakikita mo masaya yung mga halaman mo, masarap sa pakiramdam. Relaxing at basta, no, hindi mapapaliwanag nung hindi pa nakapag-alaga ng halaman yung joy sa paghahalaman, you know. At no, alam nyo ba dati, no, hindi nga ako makapagdilig ng halaman ng parents ko, kahit na yung mga mga orchids niya, no. Wala akong kahilig talaga sa halaman kasi ang hilig ko talaga online games. Wala pa nung bata, family computer, Game Boy, brick game, Atari at kung ano-ano pa nalaro natin yan, kaya wala akong hilig talaga sa gardening. Pero nung sa carnivorous plant nagkaroon ako ng konting may pala, enjoyable pala, at may mga very interesting plants maliban sa mga ibang halaman na hindi masyadong appreciate ng mga edad nung time na yun. So yun lang, at lahat ay may chance dito sa gardening, basta enjoy lang, huwag nyo masyadong madaliin. So umpisa talaga magkakaroon kayo ng mga issues, mahirap. Ilang beses rin akong nag-failed, no, sa pag-aalaga ng halaman, pero I take it as a challenge. Kaya lang minsan yung pitaka mo yung sisigaw yung tama na, pero ayun, matigas na rin ang ulo ko na pinagpatuloy ko pa na yan. Naparami natin tong mga
non-carnivorous plant at natutunan natin alagaan. Kahit yung pagtatanim ng non-carnivorous plant like yung mga lettuce, like dito, talong, kamatis, tiba-tiba pang mga herbs and mga produce no, ay na-try nating tanim dito dati. So, madali lang, no? So, basta enjoy lang at try to think outside the box kapag ka nag-gardening ka at nakikita mo may mga advantages ka kaysa dun sa may magagandang mga facilities, no, kapag ka nasa ganito ang setup na sarili mong kumbaga sarili mong design ba tawag doon, sarili mong kumbaga pagmamanage kasi nga alam mo kung paano diskartehan, no? So yun lang at yun lang, baka masyadong humaba to. Hopefully mag-enjoy kayo sa pagka-gardening at huwag kayo may magtanong, no? Biro lang minsan yung mga post natin na memes sa page. Nakikita ko lang yan sa ibang page at minsan tutuwa lang akong i-apply dun sa page natin. Iba kasi na iisip nila, sir, bawal ba magtanong? Sabi ko hindi, no, joke lang yun. Maraming natatawa at yung iba naman parang nasiseryoso nila yung mga ano natin. Pero hindi, joke lang yun. Lahat tayo ay free magtanong. Minsan lang nalilate kasi minsan busy rin tayo. So yun lang at parang hindi ko pa pala nadidiligan yung ibang halaman dito. So magdidilig muna pala ako. So yun lang, God bless and bye bye.